Hello pong muli mga kababayan. West Philippine Sea pa rin po ang topic natin ngayon. Meron kasing pinapakalat itong mga DDS na si PBBM daw ang nag-uumpisa ng gulo sa West Philippine Sea. Sa paanong paraan kaya? Siguro, yan na nga, dahil inilalaban ni PBBM yung karapatan natin sa West Philippine Sea, kaya nagagalit ang China. Kasi, nung panahon nga naman ni Duterte, nagkaroon nga sila ng secret deal na ganito lang ang dapat gawin ninyo, ganito lang ang kilos ninyo, ito lang ang isusupply ninyo, ito lang ihahatid ninyo doon sa mga tauhan ninyo, doon sa bulok na barko. Na pumayag ang Duterte. Ang tanga na si Duterte. Ngayon, nung pumalit na si PBBM, nag-iba. Naging iba yung polisiya na ang gusto ng Pangulo natin, ayusin, i-revive yung, i-renovate yung lumang barko. Alam mo, sa totoo lang, dapat nga hindi na i-renovate yun eh. Pero, dapat siya i-preserve para gawing pang-museum, replica ba? Hindi replica. Basta yung specimen, historical object. Pero, para kasing magsasayang lang ng pera kung aayusin na iyon pa rin ang titirhan. Well, ayusin na just to preserve as a historical object. Pero ang dapat po talaga doon ay gumawa na ng talagang permanenteng outpost like an artificial island. Well, hindi naman artificial island kasi may island naman talaga. Tuwing low tide nga lang. Pero, di ba, pwedeng dagdagan ng lupa parang reclamation. Kagaya na ginawa ng China at saka ng ibang bansa. Tsaka nagawa na natin yun dyan sa, diba? Sa Kalayaan Islands. Ngayon, ikinagalit kasi ng China, diba? Dahil ano ba itong ginagawa ni President Marcos? Taliwas doon sa napagkasunduan nila ni duwag na Pangulo. Diba, mga kababayan? Duwag, diba? Bahagang buntot. Alam nyo, ito sa Duterte, makita nyo naman kapag siya ay nasa abroad, kapag siya ay among national leaders, alam ba sa mga summit meetings, makikita nyo na parang siya parang wala siyang confidence sa sarili niya. Pagbasda ninyo, hindi kagaya ng ibang mga presidente, mga leaders na alam mo yun, yung may confidence na makikita mo sa aura. Pero siya wala. Wala talaga. Kahit tingnan ninyo. Balikan ninyo sa mga pictures and videos ng mga past mga summit meetings. Halos ayaw niya ngang dumalo. Siguro ko wala siyang self-esteem. Wala siya talagang tiwala sa sarili niya na siya ay may laman ng ulo niya. Kasi kung talaga may laman ng ulo mo, may wisdom ka, yung talagang totoong magaling, matalino, hindi ka mangingimi na humarap sa ibang mga kapwa mo mga leaders.
Ang nangingimi lang ay yung wala siyang lakas ng loob, tiwala sa sarili. Kitang-kita eh. Kaya itong, alam mo, yung ginagawa niyang tapang-tapangan, pangtapa lang yan sa ano eh. Yun ang napapansin ko ah. Yun ang opinion ko. Basa ko. Yan ang basa ko. Wala siya talagang, walang laman ang utak. Ang laman lang ng utak niya, mga bala. Ang talent niya, pumatay lang. Kumalabit ng gatilyo. Nandoon ang utak niya eh. Kaya, alam niya sa sarili niya na yung utak niya hindi kapantay ng mga kasamahan niya. Kaya kimi siya. Dito lang siya sa atin matapang. Kasi alam niya na tapos gamitan pa niya ng style niya na pamura-mura, tapang-tapangan, na akala mo magaling. Yun naman pala hindi. Alam mo yung mga ganyang tao kasi, kahit na magtanong pa tayo sa mga psychologists, yung mga ugali na ganyan, yung masyadong loud, matabil. Ang totoo, di ba may kasabihan nga na kapag ang tubig ay maingay, mababaw. Ang tahimik na tubig ay yung malalim. Kaya nga ganyan siya eh. Para takpan. Para pagtakpan yung kanyang kababawan. At ang lahat dinadaan na lang niya, dinadaan sa pangbubuli, sa pagmumura, pagpapatawa. Kaya nagkaroon pa naman siya ng maraming tagahanga. At yun na nakapagtataka sa ating mga Pilipino. The more na nagmumura si Duterte, mas lalong minamahal. Throughout history, all over the world, parang ngayon lang tayo nakakita ng ganyang nagmumura. Nagmumura in public. Nagdi-dirty finger. Nang hahalik ng babae sa harap ng tao, harap ng publiko. Nasaan ang dignity nitong taong ito? At dignity sa tingin sa kapwa niya or sa isang babae. Wala siyang galang. Puro yabang. Kita mo yung jet ski niya na napabilib tayong lahat. Akala ko pa naman totoo. Sa totoo lang, posible naman yun eh. Mag-jet ski? Hindi naman yun imposible. Hindi ka naman mag-jet ski mula Palawan. Natural, from Palawan, sasakay ka ng barko. At pag malapit ka na doon sa, yung kaya niyang distansya na pwedeng i-jet ski, o di kaya mag-jet ski. Kung mga 1 kilometro ang layo, or 500 meters, posible naman yun eh. Kaso, lahat nga sa kanya joke eh. Diyan tuloy nagalit yung kapatid ko eh. Naniwalaan niya ako sa'yo na yan ang iboto natin. Yun palaan niya eh. Lahat na lang sa kanya ay joke. Nakakadismaya. Tapos ngayon eh, dahil sa kakulangan niya ng wisdom, pati yung kapakanan ng bansa natin, ikinompromiso niya. Diba? Ano ibig sabihin niya na papayag siya sa China sa mga gusto nito? Na wag kayong magdadala ng construction materials. Yes, sir. Kailangan tubig at pagkain lang ang dalhin doon. Yes, sir. Wag nang i-repair
barko. Antayin na lang yan mabulok. Opo. Ganon siya. Naisip ba niya? Naisip ba niya kung anong consequence nun? Bakit lang siya umuo? Wala ba siyang naisip na panlaban? Bakit si Bongbong Marcos may naisip? Kaya nga nakakalaban ngayon. Biruin mo, ipamigay yung teritoryo. Kung ang mga bansa nga nakikipagyera, madagdagan lang ang teritoryo. Ito, sarili mo ng teritoryo, ipamimigay. Binigyan ka na ng award ng international body ng UNCLOS na ito ang prueba na inyo ito, mga Pilipino. Pero ang ginawa niya, ibinasura. My God, anong klaseng Pilipino ito? Much worse, anong klaseng Pangulo ito? Pero hindi ko maintindihan dito sa mga taga-suporta ng Duterte, bakit hanggang ngayon bilib na bilib pa rin kayo? Na para sa inyo, the best pa rin si Duterte? Saan siya naging the best? Sa pamimigay ng teritoryo? Sa pagmumura? Sa pagpatay ng tao? Sa pagpatay ng mga Pilipino? Sa pagtatayo ng mga pasugalan? Sa paggawa ng mga droga? Di ba? Mayroon silang mga laboratorio dyan sa Shabu Laboratorio dyan sa Davao. Alam niyo yung Davao, sa totoo lang, kung gusto ninyong malinis ng mga adik ng droga ang Davao, alisin niyo yung sunugin nyo yung mga laboratory ninyo. Kayo naman ang nagpapakalat ng droga dyan eh. Magdi-deny kayo? Kalat na eh. Kayo din lang naman ang nagkakalat ng droga dyan. Kayo ang dahilan kung bakit may droga, may adik. Tapos kung makaturo kayo kay Bongbong Marcos na adik, unang-una, kayo ang may gawa ng mga adik. Dahil kayo ang nagpo-produce ng pampaadik. Kayo mga DDS kayo, nasaan ang mga konsensya ninyo, mga utak ninyo? Sisisihin ninyo ang Bongbong Marcos na siya ang nagpapalala ng sitwasyon dyan sa West Philippine Sea? Anong ginagawa ni Bongbong Marcos? Ipinagtatanggol ang teritoryo. Ano ang dahilan ng kaguluhan dyan? Yung amo ninyo. Dahil nakipagkasundo sa China ng isang kasunduan na illegal. Na ngayon, pinangahawakan ng China. Itong ginagawa ni Bongbong Marcos, yaan yung legal. Yaan yung tama na ikinagagalit ngayon ng China. Kaya may gulo. Yun ang dahilan ng kaguluhan, yung amo ninyong duwag. Pangit na, duwag pa. Sisisihin ninyo si Bongbong Marcos? Ito yung gumagawa ng tama, oh. Ano nangyayari sa mga utak ninyo? Hindi na kayo makakita ng tama. Sus Marius. Ultimong pati Judas. Hindi ko lang alam, hindi naman niya binanggit ni Harry Roque. May binanggit siya na naghudas daw. Mataas daw na opisyal ng gobyerno na Judas. Hindi naman pinangalanan. Sino kaya yon? Hindi ko matatanggap na si BBM yon.
Hindi lang natin matansya kung sino ba ang pinatatamaan niya. Si BBM ba? O si Duterte? Kayo mga kababayan, sino ba yung Judas? Duterte, di ba? Dahil siya yung traidor. Ipinagkanulo niya sa China yung West Philippine Sea. Hindi lang West Philippine Sea, buong bansa. Gusto niyang ibigay na gawing probinsya. Yun ang Judas. Dahil may kapalit yun. May 30 pilak na kapalit. Tatlumpung pilak. Symbolic na 30 pilak. Mahilig sa kwarta eh. Mukhang pera. Itong Duterte na ito. Yang pamilya Duterte at ang kanya mga kampon, mga mukhang pera. Kayang ibenta ang kaluluwa, kayang ibenta ang sariling bansa dahil sa pera. 'Di ba? Tama mga kababayan? Okay. Huwag nating kalimutan. Mahalin po natin ang ating bayan. Dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan.